Alam mo ba, hindi lahat ng pagkain sa mundo ay mukhang masarap o kaaya-ayang tikman. Sa katunayan, may mga pagkain sa iba't ibang bansa na para sa kanila ay normal lang. Pero para sa atin, mukhang challenge na agad sa sikmura. Sanay tayo sa kanin, ulam, street food at mga paborito nating comfort food. Kaya minsan, akala natin pare-pareho lang ang kinakain ng mga tao sa buong mundo. Pero may mga pagkain na gawa sa insekto, mga pagkain na literal na gumagalaw pa, at meron ding pagkain na sobrang baho na kailangan mong takpan ng ilong mo bago kainin. Sa video na ito, aalamin natin ang top 13 pinaka-nakakadiring pagkain sa buong mundo. Hindi mo kakayanin ang number 4. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe for more contents like this. Handa ka na ba? Simulan na natin. Top 13. Fermented skate, South Korea. Ang Hongjo-ho ay isa sa pinakakilalang extreme foods sa South Korea dahil sa sobrang lakas ng amoy nito na parang ammonia. Dahil ang skatefish ay natural na naglalabas ng uric acid habang pine-ferment, nagiging sobrang tapang ng amoy nito habang tumatagal. Kahit ilang locals mismo ay aminadong challenging kainin ito, lalo na sa unang tikim. Pero sa kabila nito, isa pa rin itong respected traditional delicacy sa Korea. Alam mo ba, sinasabi ng ilang first-time eaters na ang amoy ng fermented skate ay mas matapang pa kaysa sa amoy ng public restroom cleaner dahil sa ammonia-like scent nito. Top 12. Cockroach, China. Ang cockroach ay isa sa mga pinaka-nakakagulat na street foods na makikita sa ilang bahagi ng China. Piniprito o iniihaw ito hanggang maging malutong, pero para sa karamihan ng tao ang itsura pa lang nito ay sapat na para mawalan ng gana ang kumakain. May kakaibang amoy at texture ito na parang crunchy shell na may malambot sa loob. Kahit luto na, marami pa rin ang hindi kayang sikmuraing kainin ito. Alam mo ba, ang cockroach ay mataas sa protein at ginagamit pa sa ilang traditional medicine sa China bilang bahagi ng herbal remedies. Top 11. Kamaru, Philippines. Ang kamaru ay isang kakaibang delicacy mula sa Pampanga na gawa sa pritong mole crickets o malalaking kulisap na karaniwang matatagpuan sa palayan. Kahit pritong-prito na ito at mukhang crunchy na parang chicharon, marami pa rin ang nahihirapang tikman ito dahil sa itsura nitong parang insekto na diretso mong kakainin. Para sa ibang tao, ang ideya pa lang ng pagkain ng kulisap ay sapat na para mawalan agad ng gana. Pero sa ilang lokal na komunidad, isa itong special at masarap na ulam. Alam mo ba, ang kamaru ay matagal ng traditional delicacy sa Pampanga at sinasabing mayaman sa protein, kaya itinuturing din itong alternative source ng nutrition sa ilang rural areas. Top 10. Stingray liver, Vietnam. Ang stingray liver ay isang kakaibang seafood delicacy na kilala sa creamy pero oily na texture. Dahil ang liver ng isda ay natural na may malakas na amoy, marami ang nahihirapang tikman nito, lalo na kung first time pa lang. Madalas itong ihain ng sariwa o bahagyang niluluto depende sa rehiyon. Para sa ibang tao, ang lasa nito ay sobrang intense kumpara sa karaniwang seafood. Alam mo ba? Ang liver ng stingray ay mayaman sa natural oils at nutrients, kaya itinuturing itong energy-rich food sa ilang coastal communities sa Vietnam. Top 9. Eel Jelly, United Kingdom. Ang jellied eels ay isang traditional dish sa United Kingdom na gawa sa tinadtad na eel na pinakuluan hanggang maging gelatin-like ang sabaw nito. Pagkatapos lumamig, nagiging parang halaya ang texture nito na may kasamang maliliit na piraso ng eel. Para sa iba, kakaiba ang pakiramdam ng malamig at malapot na isdang kinakain na parang jelly. Isa ito sa mga pagkaing madalas ikagulat ng first time na makakakita. Alam mo ba, ang jellied eels ay naging popular noong 18th century sa London dahil mura at madaling makuha ang eel sa River Thames noon. Top 8. Armadillo, Peru.
Ang armadillo meat ay kinakain sa ilang rural areas sa Peru bilang bahagi ng traditional bushmeat cuisine. Dahil kakaiba ang itsura ng armadillo at may matigas itong shell, marami ang nagugulat na kinakain pala ito. Madalas itong iniihaw o nilalaga at sinasabing medyo kahawig daw ang lasa ng pork pero mas malakas ang amoy. Para sa iba, ang ideya pa lang ng pagkain ng armadillo ay sapat na para maging uncomfortable sila. Alam mo ba? Sa ilang bahagi ng South America, ang shell ng armadillo ay ginagamit pa bilang materyales sa paggawa ng musical instruments tulad ng charango. Top 7. Live Octopus Sanakji, South Korea. Ang Sanakji ay isang sikat ngunit kontrobersyal na delicacy sa South Korea kung saan ang maliliit na piraso ng octopus ay inihahain habang gumagalaw pa ang mga tentacles nito. Dahil buhay pa ang galaw ng mga suction cups, minsan kumakapit pa ito sa chopsticks o sa loob ng bibig habang kinakain. Para sa maraming tao, ang mismong movement nito ang pinaka-nakakashock na bahagi ng experience. Isa ito sa mga pagkaing nangangailangan talaga ng lakas ng loob bago tikman. Alam mo ba, may mga pagkakataon na kailangang nguyain ng mabuti ang Sanakji dahil maaaring kumapit ang suction cups nito sa lalamunan kung hindi ito maingat na kakainin. Top 6. Surströmming, Sweden. Ang surströmming ay kilala bilang isa sa pinakamabahong pagkain sa buong mundo dahil sa sobrang tapang ng amoy nito na resulta ng matagal na fermentation process ng herring fish. Sa katunayan, marami ang nagsasabing ang amoy nito ay parang kombinasyon ng bulok na itlog, sirang isda at fermented garbage. Dahil sa lakas ng amoy nito, madalas pa itong binubuksan sa labas ng bahay upang maiwasan ang pagkalat ng amoy sa loob. Para sa maraming first-time eaters, ang amoy pa lang nito ay sapat na para hindi na ituloy ang pagtikim. Alam mo ba, sa Sweden, may mga lugar na ipinagbabawal buksan ang lata ng surströmming sa loob ng apartment buildings dahil sa sobrang lakas ng amoy nito. Top 5. Tamilok, Philippines. Ang tamilok ay isang uri ng woodworm na matatagpuan sa loob ng nabubulok na kahoy sa Bakawan at karaniwang kinakain ng hilaw sa Palawan. Dahil sa slimy nitong katawan at itsura nitong parang uod, marami ang agad na nagugulat kapag unang beses nila itong nakita. Madalas itong sinasawsaw sa suka bago kainin, pero para sa karamihan, ang texture nitong malambot at parang gumagalaw pa ay talagang challenging subukan. Kahit seafood ang classification nito, hindi agad ito basta-basta makakanin ng first-time eaters. Alam mo ba? Sa Palawan, tinatawag minsan ang tamilok na wood oyster dahil sinasabing medyo kahawig ang lasa nito ang talaba kapag natikman na. Top 4. Live Silkworm Pupa, India. Ang live silkworm pupa ay isa sa mga kakaibang delicacy sa India kung saan kinakain ito ng sariwa o bahagyang niluluto lamang. May malambot na loob at medyo oily na texture na hindi agad matanggap ng maraming tao. Para sa first time na makakakita, ang itsura nitong gumagalaw na larvae ay talagang nakakashock. Pero sa lokal na kultura, normal lang itong pagkain. Alam mo ba, bukod sa pagkain, ang silkworm pupae ay byproduct ng silk industry, kaya practical din itong ginagamit bilang source of nutrition. Top 3. Bile dip or raw buffalo meat, Thailand. Ang larb dip ay isang traditional dish sa Thailand na gawa sa hilaw na karne ng buffalo na hinahalo sa apdo o bile ng hayop bilang sausawan o pampalasa. Dahil hilaw ang karne at may kasamang mapait na bile, kakaiba ang kombinasyon ng lasa nito. Para sa first-timers, ang ideya ng pagkain ng raw meat na may bile ay talagang shocking. Ngunit sa ilang rural communities, isa itong normal at respected na delicacy. Alam mo ba? Sa Northern Thailand, ang paggamit ng bile sa pagkain ay pinaniniwala ang nagpapalakas ng appetite at nagbibigay ng unique bitterness na hinahanap ng locals sa traditional dishes. Top 2. Raw cow stomach, Ethiopia, Tanzania. Ang raw cow stomach ay kinakain ng hilaw o bahagyang hinugasan lamang sa ilang bahagi ng East Africa.
Dahil hindi ito niluluto, nananatili ang natural nitong amoy at chewy na texture na maaaring hindi kanais-nais para sa marami. Madalas itong ihain bilang bahagi ng traditional celebration meals. Para sa iba, ang pagkain nito ay simbolo ng tapang at respeto sa kultura. Alam mo ba, sa ilang komunidad sa Ethiopia, ang pagkain ng sariwang lamang loob ng baka ay bahagi ng espesyal na handaan kapag may mahalagang okasyon. Top 1. Raw alpaca kidney, Peru. Ang raw alpaca kidney ay isang traditional delicacy sa ilang bahagi ng Peru kung saan kinakain ito ng sariwa o bahagyang hinuhugasan lamang matapos i-butcher ang hayop. Dahil hilaw itong kinakain, nananatili ang malakas nitong amoy at malambot ngulit slippery na texture na hindi agad matanggap ng marami. Para sa ibang tao, ang ideya pa lang ng pagkain ng hilaw na kidney ay sapat na para mawalan ng gana. Ngunit sa lokal na kultura, bahagi ito ng traditional nose-to-tail eating practice. Alam mo ba, sa Andes region, pinaniniwalaan ng ilang komunidad na ang pagkain ng sariwang lamang loob ng alpaka ay nagbibigay ng dagdag na lakas sa katawan, lalo na sa malamig na klima sa kabundukan. At ayan na nga, ang top 13 pagkain na hindi mo gugustuhing tikman. Mula sa mga insekto, lamang loob, fermented na isda, hanggang sa mga pagkaing gumagalaw pa habang kinakain. Makikita natin na ang isang pagkain na maaaring nakakadiri para sa karamihan ay delicacy naman para sa iba. Ikaw, kabida, alin sa mga pagkaing ito ang gusto mong tikman kahit isang beses lang sa buhay mo? At meron ka pa bang alam na kakaiba o nakakadiring pagkain na hindi natin naisama sa listahan na dapat naming i-feature sa susunod na video? I-comment mo na sa baba ang sagot mo. Tandaan, ang pagkain ay hindi lang tungkol sa lasa, kundi bahagi rin ito ng kultura, tradisyon at pamumuhay ng bawat bansa. Kahit gaano pa ito kaiba sa paningin natin, bawat isa sa mga pagkain nito ay may sariling kwento at pinagmulan na ipinagmamalaki ng kanilang lugar. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kakaiba, nakakamangha at mind-blowing na content mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!